Hello! Welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel, hit nyo na lang yung subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. So, sana mag-iwan kayo ng comments sa baba kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Simulan na natin. So, this is for the sign of Libra. Main energy muna. Follow na lang kayo sa aming Facebook page, Madam Space P. The Chariot, this is Cancer energy. Well, I do love the energy ng The Chariot, no? Kasi nakikita natin yung pag-push mo or pag-go mo sa mga bagay na gusto mong marating. Mag-goal mo. And you do have here the Five of Wands. So, kung ano man itong ipinupush mo, nakikita mo very challenging. Pero nandun naman kasi yung support ng mga taong nasa paligid mo. So, parang kahit mahirap, kahit alam mong very challenging to, nandun yung parang, ipupush ko to. Bakit di naman ako nag-iisa dito eh? Parang you have these people around you na parang tutulungan ka para ma-reach mo yung goals mo. So, the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Gusto ko to kasi nakakita tayo ng slowly but surely growth pagdating sa finances. Katulad ng isang puno, bago mo marating or bago mo makuha ang bunga, kailangan mo maghintay. Pero nandun yung parang mabagal man siya, pero sigurado yung huli niya yung dulo niya eh. Ang laki ng pakinabang or ang laki ng magiging, alam mo yon, yung parang katas niya sa huli, ang laki. So, kailangan mo lang talagang pagtiyagaan. So, that's what I can see here dito sa journey mo. Mahirap siya, and some of you, may mga taong will try or will look at you and then parang mabababaan or hindi nila isusupport or maybe they will see you as parang maybe you're a dreamer. Parang ganun. So, ito mga taong to, hindi man sila nagsasalita pero nandun yung parang ginajudge ka nila kung ano man itong path na tinitake mo sa buhay mo. Pero you don't care. Yun yung maganda doon. Wala kang pakialam. It's like with the Queen of Wands, you see yourself as marami kang kakayahan, marami kang capabilities. Wala kang ibang dapat pakinggan kundi ang sarili mo lang at hindi sila, ang opinion nila. So that's what I can see here. Especially with the Wheel of Fortune, nagpapakita si Wheel of Fortune. This is changes. You're making changes sa sarili mo. Kasi kung may gagawin ka naman talagang pagbabago, buhay mo naman yan. Diba? Ikaw naman yung gumagalaw dyan at ikaw ang mabubuhay dyan. So parang, kung ano man yung sabihin nila, hanggang salita lang yun. Wala namang magagawa yun. Ikaw may magagawa ka sa buhay mo. So ang focus mo is yung buhay mo. Okay? Parang mind their own business na lang. Main energy ng person na kakonect mo. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Maybe this person is someone who is younger than you. Or medyo immature. Or emotionally, hindi siya ganun ka-mature. Marami siya pangarap or marami siyang gustong mangyari. I feel like this person is thinking of you. Iniisip ka niya. Pwedeng connected kayo because of a child. Or may batang involved sa connection na to. Emotion ninyo sa isa't isa. The Four of Cups. Actually, you're not sure
about sa kung ano yung nararamdaman niya for you or ano yung nararamdaman mo para sa kanya. Sa ngayon, di ka sigurado. Kasi, you over the world, andun yung parang open ka lang pagdating sa kung ano yung dumating, kung ano yung mangyari. Parang ini-embrace mo lang yun. Parang pagdating sa person na to, okay, kung ano yung gagawin niya, kung ano yung sasabihin niya, doon na lang tayo. Parang ganun. Pero kung wala, okay lang din. I mean, hindi mo pinipressure yung sarili mo dito sa taong to. Emotional person, nakakonect mo, the moon is here. Well, I feel like may mga hindi siya sinasabi sa'yo. And this person, nakakita tayo dito ng pagpapakita mo sa panaginip niya. Yung parang, napapanaginipan ka niya hindi dahil sa iniisip mo siya. Napapanaginipan ka niya kasi parang may message yun sa kanya eh. Yung panaginip niya tungkol sa'yo. Ito, the moon and the star. Oh. Gusto niyang mag-reach out. Especially yung iba may kinalaman sa child. Gusto niya mag-reach out. Gusto niya makipag-connect, communicate, or what. Emotions niya for you. Nakakita talaga ako dito ng Tagal ko lang ginagamit tong card na to. But I just saw a face here. Nakita akong mukha. So, I feel like this person is looking at your face nang hindi mo naman malayan or hindi mo nalalaman. Or maybe looking at your pictures. Tinitignan niya yung picture mo, yung mukha mo na hindi mo alam. The Queen of Cups is here. This person loves you, of course. Mahal ka niya. Pero yung pagmamahal niya kasi sa'yo, if this is a past person, parang gusto niyang ilagay yon sa commitment, sa papel. Like, I want to marry you. Parang gusto ko tang magpakasalan. Kung hindi yun possible, and then I should leave or umalis or malungkot tong taong to. Parang kung hindi posible na mapakasalan kita, alis na lang ako. Layo na lang ako. Kasi, I mean, that's one thing na parang gusto niyang mangyari eh. Sa connection niya. Magkaroon ng legality. And I feel like a lot of you is impossible mangyari yun. So, nangyayari, itong person na to, 5 cups. And you see the woman here crying, umiiyak. Because this is a very sad card. You know? The 5 cups. So, talagang nalulungkot siya, nasasaktan siya. So, hindi niya mailagay sa reality or sa realidad yung mga gusto niya mangyari sa buhay niya. Which is the 2 of Cups. Gusto niya ng relationship, commitment. Diba? Yun yung gusto niya mangyari sa connection niya. Pero hindi pa posible kasi sa ngayon. So, malungkot itong taong to. In the near future, you do have here Knight of Swords, 6 of Swords. Of course, hindi mo naman siya maintindihan for now eh, and wala naman siyang action. So, anong gagawin mo? You're moving on, walking away, leaving this person behind. And you don't know, di ba? Parang, wala naman akong iniiwan at the first place kasi hindi ko naman alam na may person na naghihintay at nagmamahal sa akin. So, yung iba sa inyo, you don't know about the relationship, the emotion na to person na to, kung ano gusto niya mangyari, hindi mo alam. Kasi, pwede hindi naman siya nagiging honest eh. Hindi niya sinasabi. The moon is secret. So, I can see na parang sinikreto. So, parang umiiwas ka, lumalayo ka, pero
Hindi mo alam na umiiwas at lumalayo ka. Basta ang nangyayari lang, you're just moving on, walking away sa connection nito. Sa inyong dalawa, ikaw yung naging mas emotional nung una pa lang. So, hindi niya pinakita yung emotional side niya or hindi siya naging vulnerable sa connection na to. The Star, this is a major arcana, and the Seven of Wands, ito yung near future for your person. So, nakakita tayo dito na. And over the Lovers, also major arcana. The Lovers is clarify siya ng Ten of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn energy, Aquarius energy, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini. Nakakita tayo dito ng like nandun yung pagtatanggi in the near future regarding sa'yo, sa gusto niya mangyari sa inyo. Pero alam niya sa sarili niya, yung talaga gusto niya. Pero nandun yung itinatanggi niya rin na yun yung gusto niya. No, I feel like there's boundaries sa inyong dalawa. May boundary. The Star is, nakikita natin ito as pangarap. Diba? Wish. Diba? Kilalang Star sa pagiging kahilingan yan. Wish upon the Star. So, nandun yung kahilingan niya to be with you, to have a relationship with you. Pero nandun din yung parang itinatanggi niya na yun talaga yung gusto niya. No? So, no one knows. And also with the Four of Swords, nandun yung talagang person not making any movement sa connection na to. Well, and the good thing is, hindi ka naman naghihintay. You're just moving on. Kumbaga kung hindi naman siya mag-open up sa'yo, problema niya na yun. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.